Amen. So muli po isa mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. At welcome po muli sa aming online Bible study. At ngayon po ako po mag-share ng short exhortation. So bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna yumukod at tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Lord, patuloy na samahan mo po kami sa mga oras na ito, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga oras na ito at ang aming gawain, Panginoon. Lord God, patuloy na gabayan mo po kami, bigyan mo po kami, Panginoon, ng malalim na kaunawaan sa mga oras na ito upang may tanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at isipan ang mga salita mo namin pag-aaralan, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, muli po, isa pong mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. At ang pag-aaralan po natin sa mga oras na ito, isang matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. So basahin ko po siya sa Tagalog sa verse 16. Sabi po rito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Sa verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. In verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? So pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. So, kung babasahin po natin itong buong chapter na itong verse na ito, makikita po natin sila Apostol Paul dito na nakaranas ng mga iba't ibang uri ng panggigipit, ng paghihirap, ng pagtitiis. Dumating din po sila dun sa point na nasa bingit sila ng kamatayan dahil sa paglilingkod nila sa ating Panginoong Hesus. So ngunit sa kabila po nung pagsubok o sa kapighatian at paghihirap na kanilang naranasan that time, hindi ho sila nawalan ng pag-asa. Bagkus nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Kasi alam po nila Apostol Paul that time na kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay. So ngayon sa ating mga buhay, sa ating sarili, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus, although dumadating po tayo dun sa point na napapagod tayo, at hindi na ito lingid sa atin na darating po tayo dun sa puntong manghihina tayo, mawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit kung alam po natin meron ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng lakas na physically and spiritually, kasi tayo, nakadepende po tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ipinagkakaloob niyang mga biyaya at sa lakas na ipinagkakaloob niya sa atin. Kung nangyari po yun na tayo po lumapit sa ating Panginoong Hesus, na sa tuwing tayo po nahihirapan at na wawalan ng pag-asa, is papalakasin niya po tayo physically at hindi lamang po physically, pati po sa spiritual, sa spiritual po nating pamumuhay. Kasi yun po yung sinasabi po dito sa verse 16. Sabi ho rito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Kasi kapag ang tao nasira po yung loob niya, yung inner peace niya, is damay-damay na po yan. Pati yung katawang lupa, pati yung pag-iisip, iba't ibang negatibo na yung pumapasok dyan. So kapag sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng matinding problema or mga pagsubok, lagi po nating iisipin na sa kabila ng pagsubok nating nararanasan is meron pong magandang resulta kapag ito po ay napagtagumpayan natin kasama ang ating Panginoong Hesus. Kasi kapag ito pong pagsubok na nararanasan po natin to, hindi po ito binigay ng Diyos
na hindi niya alam na mapagtatagumpayan natin. Ano? Kaya inaalaw niya po to sa ating buhay kasi alam niya na kaya po natin itong harapin. At lagi po nating iisipin, sabi ko nga, na sa kabila ng pagsubok nating nararanasan, meron pong magandang resulta na nag-aantay po sa atin. Basta tayo po ay mag-focus doon sa kung saan yung nais nating gawin na kahit anong paghihina ang maranasan natin is hindi tayo bibigay. No? Kasi yun po yung sinasabi dito sa verse 17 naman. Sabi ko rito sa verse 17, ang bagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. So, maliwanag po dito na sinasabi niya na sa kabila po ng kapighatiang dinaranas natin is meron po itong maganda na at magbubunga ito ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. No, so patuloy lamang po tayo sa naharapin yung pagsubok na nararanasan po natin. Huwag po tayong panghihinaan ng loob kasi pag pinanghinaan po tayo ng loob, sabi ko nga po kanina, damay-damay na po yan. Pati pag-iisip po natin is manghihina. Yung physical na katawan po natin is manghihina. At hindi lang po yun, maging yung ating spiritual na pamumuhay is manghihina. Andun na ma-out of focus na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ano? Ngayon, kung nakaka-focus tayo sa mga bagay na nakikita lamang natin, no, hindi po tayo magtatagumpay. Tulad po ng problema, kapag nakafocus lang po tayo dyan na hindi po natin ito mapagtatagumpayan, is wala pong mangyayari. Ano? Pero kung nakafocus po ang ating mga paningin sa bagay na gusto nating maabot, o marating, is kahit ano pong pagsubok yan, sabi ko nga po, hindi tayo mawawalan ng pag-asa upang ipagpatuloy. Ano? Kasi tulad po sa ating Panginoong Diyos, ano, hindi ho natin siya nakikita, pero alam natin na mayroong Diyos, naniniwala tayo sa Kanya. So ganun din po sa ating pamumuhay dito sa lupa, na huwag tayong dumepende lang sa kung ano ang nakikita natin dito sa mundong ito. Kasi lahat po ng nakikita natin dito sa mundong ito is pansamantala po lamang po. Maging po ang ating mga buhay is pansamantala lamang po dito. At lahat po ng ito is maglalaho at lilipas. Ano? So, ano ba yung mga bagay na kung saan is na pupukaw yung ating paningin na naifo-focus natin doon, kaya kung minsan is hindi na tayo gumagawa ng paraan para ma-overcome natin yung pagsubok na nararanasan natin. Ano? Tulad po dito sa sinasabi ko kanina na kalungkutan, problema, ano, doon po tayo madalas na nakatuon. But sabi ko rito sa verse 18, sabi ko rito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, no, sapagkat panandalian lamang ang bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, no, kumbaga meron kang gustong makamtan sa buhay mo, tulad ng yung ninanais mong makamtan sa iyong buhay, na maginhawang buhay. Ngayon, kung merong mang dumating sa iyong pagsubok, at hindi ka na nakatingin dun sa ninanais mong makamtan, nakatuon ka na lang dun sa pagsubok mo, hindi mo makakamtan yung ninanais mo. 'Di ba? Kumbaga, hindi natin alam yung future natin, pero doon natin ituon yung attention natin. Doon tayo mag-focus sa future natin, na kahit ngayon hindi pa natin alam kung ano at magiging sino tayo balang araw, although alam natin sa sarili natin na gusto mong maging isang ganito, gusto mong maging isang ganyan. Ano? Kaya dapat ituon natin yung pansin natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Diba? Tulad ng Diyos, hindi natin siya nakikita, pero binibigyan niya tayo ng mga biyaya na nanggagaling sa Kanya. Maging yung buhay natin na araw-araw niyang ibinibigay sa atin. Mapalad po tayo mga kapatid kapag paggising natin sa umaga is naimulat pa natin ng ating mga mata. Mapalad po tayo. Bakit to? Kasi binigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong pag-asa
at panibagong buhay na harapin ang hamon ng buhay. No, kaya ituon po natin ang ating mga isipan sa mga bagay na hindi natin nakikita tulad ng ating Panginoong Diyos. No, hindi natin nakikita ang Panginoong Diyos pero naniniwala tayo na meron siya na siyang magbibigay sa atin ng gabay at biyaya na nanggagaling sa Kanya. Amen. So, yun lamang po ang aking maikling may babahagi sa mga oras na ito mga kapatid. At nawa meron po tayong napulot na aral. Ano? So, bilang panwakas po is tayo po yumukod at tayo po manalangin. Nagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Lord, salamat po sa oras nito, Panginoon, at natapos muli ang iyong gawain, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa mga salita mo na napakinggan ng bawat isa, Panginoon. At nawa, ito po tumimo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at isipan, Panginoon. At may sagawa at may sabuhay, Panginoon. Salamat, Lord. Tulungan mo rin po kami sa mga pagsubok na nararanasan namin sa aming mga buhay, Panginoon. At tanging may tuon lamang namin ang aming pansin sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, God bless po mga kapatid.